everybody! So ngayon nandito kami sa Ford Alabang with Ma'am JC. So Ma'am JC, pwede po ba kayo magpakilala sa viewers at sabihin niyo po yung contact number niyo? Yes, my name is JC Cupcupin. I'm one of the group sales head here in Ford Alabang. So do visit us here in our showroom and look for me so that I can personally assist you. Alright, so ipa-flash na lang namin sa screen yung contact number ni Ma'am JC, no? And of course guys, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, CarBPH. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming videos. So ma'am, pwede na ba natin start with the review? Let's go! Okay, let's go guys! Let's start! The 7th generation Ford Ranger was launched last year and we had the chance to review the XLT and the Wildtrak noong August of 2022. Many are amazed regarding the transformation and improvements from its previous generation. Right there and then, many people are wondering if Ford PH will also launch the all-new Raptor as well. So here we now, 1 year later, and we will present to you the all-new Ford Ranger Raptor. With the price of 2.3 million and it only comes with a one variant with a 5 color options that you can choose from, which are the white, black, gray, blue, and this orange. Kung gusto nyo yung orange guys, mag-add pa kayo ng 15,000 pesos. Take it off-road to the mountains, no worries, you are covered with a 5-year warranty. If Ford means build tough, then this is the embodiment of it. Pag bumili pala kayo guys ng Ford Raptor, it is equipped with a Ford Pass or yun yung isang app and nandun na yung kung gusto nyo i-unlock and unlock yung car nyo, pwedeng-pwede dun sa app. And pwede rin siya mag-start ng engine or stop the engine. And it also have GPS kung iba yung may gamit ng kotse nyo, pwedeng-pwede nyo i-track kung asa na ba. And meron din siyang kasamang vehicle status. Hold. Anytime iikot lang siya, tapos maglalak siya ng kanya. Wait lang yun. Tapos pag magpapastart ka, hold mo lang siya, press, hold. Pag umiikot na siya sir, bitawan mo na. Tapos yung time may mag-hazard siya, blink. Tapos buhay ng aircon niya. Tapos vehicle. Vehicle. So wait lang natin. So yan, pag nag-ano na siya, malalaman mo yung tire pressure. Tapos oil life. Kung kailangan magpapa-change oil. Then fuel life, odometer, then yung GPS kung nasan yung sasakyan. Yun, nalulokate mo siya. Tapos, pag off Yung powertrain pala ng ating Raptor here na 4x4 is same lang dun sa powertrain ng kanyang Wildtrak 4x4 sibling, which is a 2.0 liters bi-turbo diesel engine that produces 210 PS and 500 Nm of torque. And paired na rin siya guys ng 10-speed automatic. And ang pinagkaiba niya lang dun sa sibling niya is yung electronic shifter. So, sarado lang natin, then proceed na tayo sa fascia. Yung headlights pala natin here guys is a matrix LED headlight. Then, meron na rin siyang adaptive. So, siya na yung kusang mag-a-adjust if kailangan ba natin sa road ng mas maliwanag or katamtaman lang. So, then, meron din tayo ditong tinatawag na C-clamp DRLs. So, take note guys, lahat pala yan are LED. So, pati sa baba natin, yung fog lamps is naka-LED na siya. And as you can see, ganito yung itsura niya. And meron na rin siyang black plastic na kasama. So, may black housing na. Yung ating grill dito guys is super aggressive. For example, meron kayong makikitang ganito sa kalsada. And mapapaisip kayo, ano kayang tatak ng kotse? Well, naksulat na siya. Sobrang laki ng Ford natin here. Hindi kagaya dati na may pagka-blue pa siya dito na Ford. Pero eto, aggressive talaga tingnan. Sa baba, meron tayong 4-eyed sensors. Tapos, meron pa rin tayo ditong black plastic. Then, meron na rin tayo ditong honeycomb na walang butas. Pero dito sa gitna, meron siyang butas, guys. Because para dun sa air intake and dun sa engine.
And meron na rin pala tayong 360 degrees camera, so pati sa front meron na. Sa lower bumper natin, may silver accent tayo dito na plastic. And meron na rin tayo ditong dalawang towing hook. So, naka-cover siya. So, kapag kailangan nyo, pwede nyo tanggalin yung cover. Sa baba, may binigay na rin pala si Ford na metal skid plate. So, super legit siya. And yung thickness niya pala dito, guys, is 2.3 millimeters. So, while you're off-roading, nakakatulong siya para hindi masira yung components natin dun sa engine. So that's all for the front fascia. Now let's proceed to the side profile. Pagdating naman sa gulong natin, guys, ang size niya pala is 285/70 R17 and ang kulay niya is black alloy. Ang tire brand natin here is BF Goodrich all-terrain tire. So pag binili mo to, pwedeng-pwede ka na agad mag-off-road. Yung suspension pala natin here, guys, sa harap is naka double wishbone na siya, while at the back is naka coil spring na siya. Unlike the other Rangers, guys, yung Raptor natin here is may tinatawag na FAX 2.5 inches performance shock absorbers that is capable of gliding through rough terrain even in high speed. And yung ating braking system pala here is all disc brake. And it comes with a black plastic molding, so napaka-aggressive niya. At may kasama na rin pala siya, guys, na mudguard. So, di ko nabanggit kanina, guys, meron din pala dito na vent tsaka yung air dumps, which are both functional. Para kapag pumasok yung hangin dun sa grill, lalabas sila dito. Sa side mirrors pala natin, guys, we have here the auto fold and power adjust side mirrors with LED turning signal light, may blind spot monitoring, and napakalakas ng ilaw dun sa paddle lamps niya, guys. So, meron na rin pala siyang kasamang camera dahil nga 360 degrees camera na siya. Sa door naman natin, makikita natin may character line siya here, and sa baba niya, meron tayong non-stick na side step, and napakalaki niya. So, yung texture niya, so, kapit na kapit talaga kapag umapa kayo dyan. And yung door handle natin is naka-smart key entry na siya. And body colored na siya. So, yung key fob pala natin, guys, ang makita lang natin dito is yung unlock and lock, tsaka yung Raptor na logo. Pagdating naman sa dimensions natin, first, yung length natin na 5,381 millimeters, yung width naman natin na 2,028 millimeters, at yung height natin na 1,922 millimeters. And yung ground clearance pala natin here, guys, 272 millimeters. And as you can see, meron tayo ditong Raptor sticker, tapos nawala dito yung side step niya. And meron na rin tayo ditong abang if gusto nyo magpalagay ng roll bar or di kaya yung sports bar. So, proceed naman tayo sa likod. As you can see, guys, yung ilaw natin dito is still all LED and meron na rin siyang reflector dito sa side. And as you can see, yung Raptor natin na logo here is all black. At saka yung Ford natin is naka-chrome na siya dito. So, meron na rin siyang kasamang reverse camera. And may naka-engrave na rin pala dito, guys, na Ranger. And meron tayong 4-eyed sensors, tapos dalawa sa gilid. So, overall, 6. And 6 rin dun sa harap, kagaya nung nasa likod. Kung kita nyo sa camera, guys, meron tayo ditong two-toned na kulay, which is yung sa black plastic and yung titanium gray natin. Sa baba niya is meron tayong durable na dalawang towing hook. And sa pinaka-ilalim is meron tayong full-size spare tire. So, if any case na maplatan kayo, pwedeng-pwede nyo ipalit and parang walang nagbago. Sa pinakataas, meron tayong pull-type antenna, defoggers, tsaka nandito na rin makikita yung third brake light. So now, let's open the tailgate. As you can see, guys, meron ditong butas para if any case na gusto nyo maglagay ng workbench, so dyan lang. And nakita ko na parang pwede ata magpatong dito na cup. Pwede. Dahil meron siyang nakaukit na pabilog. Tapos, makikita natin sa side niya yung 12-volt socket tsaka yung 230-volt socket. And meron na rin tayong makikita dito na 6 na hooks. And it comes with a heavy-duty bed liner. So, sarado na natin yung tailgate, guys. And let's call on Ate Mela Sue for the interior. So, thank you so much, Zara. And now, we're here at the interior and let's start with the door panel. So, dito sa ating door panel, meron tayong plastic material with soft touch, leather with stitches. And kung mapapansin nyo, medyo kakaiba din yung ating door handle. So, ito siya.
And then, all in all, meron tayong 6 speakers, cup holder, and meron tayong mini compartment pa dito. So, let's proceed with the second row. So, dito naman sa ating second row, so ayan, naka-leather na din yung seat niya with accent na stitches. Meron din siyang, kung mapapansin niyo, parang meron din siyang cloth type, parang gamungsa. Ayan. And of course, yung orange accent niya, no, na exclusive dito sa Ford Raptor Ranger na to. And then, meron din tayong, anong tawag dito na wala? Meron din tayong rice cooker. Meron din tayong armrest dito yan with 2 cup holders. Ayan. Meron niyang lock. Oh. And yung ating ceiling, naka-blackout siya. Of course, yung ating dome light. Pero wala siyang visible na switch. So, ganito siya. I-press nyo lang yung mismong dome light. Amazing, right? And then, meron din tayong pockets dito sa likod ng ating mga front seats. USB Type-C. And then, meron din tayong socket. Talagang saksakan talaga siya. Pag may laptop kayo, taray, bahay yan. First time ko na makakita ng sasakyan na may ganito. And then, of course, yung ating aircon na kakaiba yung design. Yung ating headroom, kung mapapansin nyo, medyo isang dangkal ko na lang siya. 5'3" yung height ko. And then, yung ating knee room naman, siguro kasi masyado naka-backward tong upuan. Pero yan, isang dangkal ko na lang din siya. So, tara, proceed tayo sa harap. So, here naman sa ating passenger side, kung mapapansin nyo yung door panel, hindi na siya katulad dong sa kanina. Mas, ano na siya, soft touch na siya. Doon kasi sa kabila is hard plastic, diba? And then, of course, may stitches. And meron din siyang accent dito with ambient light. Of course, yung kakaibang door handle natin, soft touch din dito. And yung speakers, bottle holder, then mas malaking or mas mahabang compartment pa dito. And kung mapapansin nyo, meron din tayong step seal na merong nakalagay na Ford Performance. So, yung driver and passenger seat natin, naka 10-way power adjust na rin siya, no? Yung ating dashboard naman, naka hard plastic na rin siya. Pero pagdating dito sa ating mini compartment, ito soft touch to. Ito yung button. Ayan. Hindi siya cooler ha, kasi wala siyang aircon. So, ayan, parang mini compartment lang talaga siya. And then, meron din tayong parang pa-honeycomb accent dito. I-push natin. Ayan, meron din tayong pa-ambient light dito. Dito naman, may parang rubber mat siya. Pwede nyo ilagay yung phone nyo dyan. And yung ating aircon, meron siyang housing na gloss black and orange. And then yung grills niya, no, parang kakaiba. And kung mapapansin nyo rin, halos lahat ng accent dito is orange. Kasi orange is the signature color of the Raptor. Kaya may additional na 15,000 pag yung exterior is orange din. Kasi if ever ang pipiliin nyo or ang bibili nyo is yung blue or yung other color, still ang interior niya, orange pa din yung accent. And then may surprise ako. Chanen! Kakaiba yung kanyang bottle holder din dito. Ayan. So, natatago siya. Yung glove box natin, ayan. Yung the usual size. Di gaanong kalakihan, di rin naman gaanong maliit. Saktong-sakto lang. For the papers. Okay, ayan. And then, all in all, meron tayong 7 grab handles. Dun sa second row, 2 each side. Dito, 2 sa ating passenger side and then isa sa driver's side. Meron din tayong mga nakaabang ng auxiliary switches dito, no? If ever magdadagdag kayo ng mga lights dun sa roof, yung mga pangbulagan na ilaw, di ba? Usual yun sa mga pick-up trucks, tama ba? Ayan, and then meron din tayong sunglasses holder dito. Map light.
ito, naka-LED na rin siya. And same lang din dun sa ating dome light, no? Ipupush nyo lang yung mismo light para sa on and off niya. Yung ating rear view mirror naman, this is manually adjust. Hindi ko lang sure kung naka-auto dimming to. Paki-sure nga. Paki-sure nyo nga dyan sa comment box. And then, meron ding abang na USB port dito na if ever maglalagay kayo ng dashcam, ayan. So, hindi na kayo pinahirapan ni Ford. Thank you so much for making this easier, Ford. And then, visor, of course. Ayan. With mirror, passenger and driver side. Ayan, wala lang siyang light. And then, meron din tayong mic for calls or voice command. So guys, proceed naman tayo dito sa ating driver seat. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, naka-leather na din siya. Of course, with orange stitches and yung accent. With cloth, parang cloth type dito sa kanyang mga gilid-gilid. Bolster type na din tong ating chair, no? So, pag nag-off-road kayo and all, hindi kayo masyadong ganon. Gusto mo yung example. And then, meron ding Raptor na naka-engrave dito. Same lang din dito sa kanyang steering wheel. And parang naalala ko nga yung gaming chair ko dito. Parang sobrang comfy and napakaganda, napakaangas nung kanyang upuan. Proceed naman tayo dito sa ating armrest. Yan, soft material na rin siya. So, very comfortable siya. Yan, ganito. Pag open nyo, so, ayan, kung mapapansin nyo, malaki yung ating compartment dito with 12-volt socket. And meron kakaiba dito sa ating compartment dito sa armrest, no? Meron siyang, if ever malobat to, para ma-start nyo yung kotse, ipapatong nyo lang to dito. Yan. Para ma-start nyo pa rin yung kotse. Ang galing, no? Meron siyang parang secret detector. Yan. Secret yarn. So, yan kung mapapansin nyo, may mga buttons tayo dito. Itong button na to is for rear differential on and off. Ayan. I-click natin. So, ito yung on and off ng rear differential. Ito, yan. Ito yung off mo. And then this one is for off-road cruise control. So, within 30 kilometers per hour, pwede siyang tumakbo ng straight lang. And then, yung traction control, then parking assist na button. Meron din tayong manual buttons dito for the 4x4 system. And if ever naman gusto nyo na lang mamili ng naka-preset na, no, meron tayong 7 driving modes, which is yung normal, hindi ako yon, yung sports, ito yon, yung for the slippery road, mud or ruts, sand, baha, hindi to yung baha. Pero pwede itong pangbaha dito sa atin dahil wala naman tayong baha dito. Yung rock crawl. Yeah, so that's all for the driving mode. And meron din tayong electronic handbrake. So ito din yung ating electronic shifter. And meron din tong feature na, halimbawa, in-off nyo na yung sasakyan, then naiwan nyo siya sa drive, naka-drive tong ating electronic shifter. Magkukusa na siyang pupunta dito sa P, which is yung parking. Meron din tong yung ating electronic shifter, no? Meron din siyang M dito sa gilid kung mapapansin nyo. Kung gusto nyo, i-click nyo lang to kung gusto nyo mag-manual paddle shifter. Of course, meron din tayong 2 cup holder with little compartment dito. Meron din tayong rubber mat dito na for wireless charging. And Type A and Type C. May maliit ding compartment dito and ambient light. Ayan, meron din tayong aircon dito, each side. And then, nakikita nyo naman yung napakalaki nating infotainment na pwedeng-pwede kayong mag-Netflix and chill na dito, no, sa sasakyan. Kung makikita nyo, napakalaki niya, no, 12-inch portrait siya. Meron na rin siyang Apple CarPlay, Android Auto. Then,
Meron din tayong touch buttons dito para sa aircon and of course yung ating physical buttons. Let's see yung ating camera, yung 360 camera. Ayan, kung nakikita nyo, napakalinaw ng ating camera. Yung auto hold natin, wala siya dito. Nandito siya sa ating screen. Andito na rin yung control natin sa ADAS or yung Advanced Driver Assistance System, which is yung auto hold, cruise control, lane keeping assist, pre-collision assist, rear view camera delay, blind spot, monitoring, park aid sensors, cross traffic alert, reverse brake assist, and yung driver alert. Okay. And then, ito naman yung mga additional safety features, which is the 7 SRS airbags, front rear parking sensors, hill start assist and hill descent assist, ABS and ESP with electric brake booster, immobilizer and isofix, advanced, of course, yung ADAS, yung nabanggit ko, yung advanced driver assistance system. So, let's proceed to the driver side. Starting with the steering wheel, no, kung mapapansin nyo dito sa aking left side, may mga buttons dito for the cruise control and lane keep assist. Ayan, nandito na din yung sa calls, yung volume. Dito naman sa aking right side, these buttons are for this gauge. Ayan. So, yung ating gauge is 12.4 inches naman. Digital na rin to, digital gauge. Ayan. And then, ayan, ito yung mga buttons niya for the gauge. And then, naka-leather wrap na rin yung ating steering wheel. Yan, with Raptor engraved dito. And then, naka-orange stitches na rin siya. Itong paddle shifters natin, magnesium alloy siya. Yan. Then, tilt and telescopic din tong ating steering wheel. Tilt and telescopic. Alright. Click natin. So, ito yung control natin for the wiper and then yung turn signal light. Ayan. Then, yung ating horn. I-try natin. Beep, beep. Sure. So, medyo kakaiba yung buttons natin ng headlight. No? Nandito siya. So, yan. Auto headlight na rin yan. Dito naman sa door panel ng driver side, the same lang naman sila with the passenger side door panel. Meron lang mga additional buttons dito, of course, for the side mirrors, and then yung sa mga windows. So, kitang-kita naman natin, talaga namang napaka-pogi nitong ating Ranger Raptor. Mapa-exterior, mapa-interior man yan. And that's it for the interior part, no? Let's call on Zara. So, ayan, we're done reviewing the all-new 2023 Ford Ranger Raptor, and abangan nyo rin yung aming test drive video with Sir Justin. And guys, kung gusto nyo rin magpa-schedule ng test drive with Sir Justin or may mga technical questions pa kayo, pwede kayong dumirekta kay Sir. So, sa mga gustong magpa-test drive, so yung Ranger Raptor natin or Territory X, so anytime, pwede po kayo pumunta dito sa Ford Alabang po to experience our Ranger and Territory po. And yung contact number niyo, sir? Yung contact number ko, so ilalabas na lang sa screen. Yan. Tawagan nyo lang po kung pag gusto nyo po magpa-test drive anytime. Alright, and of course, once again, thank you so much Ford Alabang and to Ma'am JC Cupcupin. So, mag-shoutout muna ako, guys. And Alright. shoutout muna kay Joymart Hills and dun sa nakita ko po sa blinagan namin before, si Sir Handsome Cham, tsaka si Edgar Dizon. Shoutout po kay Life de Villana, Bernard Herrera, and kay Jeff Judith from Bacolod City. So, shoutout po. Thank you po sa panonood lagi. And of course, shoutout din sa ating mga nagdagandan at nagagopuhang agent dito sa Ford Alabang. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, CarVPH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming videos. So guys, see you on our next videos! Bye! Bye! Yan sa baba, yung ating Toho na heavy duty. Okay. Exhaust pipe. Ayan.
Hi, Dixie. Ayan, yung bottle holder natin. Something. Dito.